Anyway, bakit nga pala kayo nanditong dalawa? Care to tell me? Medyo naguguluhan ako. Naging parte ba kayo ng company ko habang wala ako? May ipiniresenta silang power of attorney na sila ang inatasan mo na... Mabilis na itinaas ni Zoe ang kamay para pahintuin na isang board of director na nagsasalita. Tumayo si Zoe saka itinuon ng dalawang kamay sa mesa saka nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang kapatid niya. Isinuka na din ba kayong dalawa ng Eagle Heart Corporation? Kaya dito naman kayo sa company ko nagkakalat? After all these years, pinabayaan mo na ang kumpanya. Kami ni Zandra ang nagbagandang loob na tulungan ka kaya kami na dito. Tas ganyan lang igaganda mo sa amin? Wika ni Zandro. At ano namang naiambag nyo? Mga mahal kong kapatid? Ang malaking petty cash nyo na pinalabas nyong company expenses? Anong feeling nyo? Hahayaan kong bumagsak ang company ko na mag-isa ko lang itinaguyod sa mga kamay nyong mga scammer? Mag-ingat-ingat ka sa mga binibitawan mo salita, Zoe. Ako pa rin ang kuya mo. Ngumisi naman si Zoe na tumayo ng tuwid at humalukip-kip. Mukhang hindi ata aware si kuya sa palpak na plano niyo ni Kuya Zoren. Ate Zandra, huwag kasi kayong kukuha ng guns na pipitsugin. Iisa-isa ako, hindi niyo pa ako mapatay-patay. Ilang attempts na bang ginawa niyong 4? Muling umugong ang malakas na bulungan ng mga tao sa loob ng conference room. Ito ang tandaan niyo. Mamatay man ako. Wala ni isa sa inyong 4 na kapatid ko ang hahayaan ko mag-handle ng company ko. Si Papa nga, hindi umubra sa akin. Kayo pa ba? Ngisi ni Zoe. As you can see, ladies and gentlemen, 2 years akong nawala. Temporary si Johnson ang pinupo ko as my behalf. Pero hindi ibig sabihin nun, pinabayaan ko ang sarili kong company. Hindi pa ako ganoon katanga para sayangin ang pangalan, reputasyon at kayamanan na pinaghirapan kong buuin mag-isa. Sa chart na nakikita niyo dyan sa folder, hindi bumaba ang chart natin at tumaas pa siya ng 65% at sa loob ng 2 years without my appearance bilang CEO. Ngayon, kung balak niyo kong palitan, nasa inyo yun. Kung gusto niyo lumubog kasama ng dalawang iyan, I can always build my own company pero titiyakin ko sa inyo na wala kahit isa sa inyo ang makakasama ko. Halatang naalarma ang mga ito. We are really sorry, Miss Zoe. Isa lang itong malaking misunderstandings. Ngumisi si Zoe sa kasinanyasan si Johnson na ipamigay ang red envelope sa mga board of directors. Nang tingnan ng mga ito ang laman, sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga ito na tuwang-tuwa. I'll come back, Miss Zoe. Oh, sino umiyak dito ng burol ko? At bibigyan ko pa ng additional bonus bukod sa 5 million na natanggap nyo ngayon. Nagtawa na ng mga ito. So, meeting adjourned. Ladies and gentlemen. Inulan siya ng pasasalamat ng mga direktor nang lumabas na ang mga ito. Ilang sandali pa'y pumasok ang 5 lalaki na naka-all black na parang SWAT ang suot at mayroong mga baril na bit-bit. Napatakbo si Zandra sa kuya nila. Tinatakot mo ba kami? Ha? Zoe? Oh no. No. Don't worry my dear brother. Gusto ko lang ipakilala sa inyong dalawa at iparating nyo na din kila Kuya Zoren at Ate Zayla na ang mga hard killer assassin ko. Sila lang naman yung mga taong hindi kayang tumbasan ng pera nyo para itumba ko ng basta-basta. Tumayo si Zoe at lumapit sa 5 armadong lalaki na hindi makikilala ang mga muka dahil sa mga full face mask na itim na suot ng mga ito. Meet my flame of Zoe. This guy is Saiha, Nadari, Setsuna, Madoka at Humura. Huwag kayong pakalat-kalat sa paningin nila. Baka madapa sila, makalabit nila ang gatilyo ng baril. Bumaon pa sa sentid ninyong bala. Okay lang sana kung may sasabog na utak dyan sa ulo nyo. Kaso, mukhang wala namang laman. Ngingisi-ngisi si Zoe. Pulang-pula naman sa galit si Zandro pero kitang wala itong magawa. Sa susunod kasi kung kikilos kayo, galangan nyo naman. Hindi yung nagbuburol kayo ng patay na hindi naman akin. Pero thank you nga pala. Nakita ko yung malaki yung patarpaulin sa akin dyan sa lobby. Ganda ko sa picture. Hindi ko yun patatanggal, promise. Baliw ka! Isa kang baliw! Sigaw pa ni Zandro sa kahila-hila si Zandra na umalis. Satisfied naman si Zoe sa nangyari. Ito lang naman talagang iniintay niya para lumutang ulit siya. Ang magawa ng paraan ng mga kapatid niya na palitan siya sa pwesto. Ibang klase din talaga ang kakapal ng pagmumukha. Ma'am, babalik na po ba ulit kayo sa company? Tanong ni Johnson. Bakit? Sawa ka na ba agad na mag-manage yung company ko? Sayang naman pinasusuldo ko sa'yo. Nakatas ang kilay na tanong ni Zoe at napakamot naman ang noo si Johnson. Hindi naman po sa ganoon pero mas maganda rin po kasi kung babalik na kayo, ma'am. Hindi pa sa ngayon.
Babalik lang ako kapag pinakasalan na ako ng lalaking bet ko. Napangiti naman si Johnson. Meron na po kayo nagugustuhan, ma'am? Tumango si Zoe. And wish me luck, okay? Pero sa ngayon, samahan mo muna ako maghasik ng lagim dito sa company ko. Miss ko nang maging terorista. Agad na niyang inutusan ang 5 niyang tagapagbantay na bumalik na sa mga kanya-kanyang posisyon at magbihis na. Props lang naman niya yung mga damit ng mga ito, magi ang mga baril na hawak, mga toy gun lang iyon. Pero syempre, meron talaga mga totoong baril ang mga ito. Nilalabas lang kapag may kailangan. Blessy, my girl! Tili ni Zoe nang makita ang BFF niyang nasa loob na ng bar kung saan ang usapan nilang magkikita. Isa itong urologist sa ibang bansa. Kadalasan siya ang napunta dito para bisitahin at bihira pa sa patak ng ulan ng pag-uwi nito sa Pilipinas. Ano, buhay ka na ba? Biro nito nang magyakap na sila. Hindi pa. Hindi ko pa bumalik bilang Zoe Enriquez. Kailangan patinuin ko muna si Papa bago ako bumalik. Bakit? Mahilig pa rin ba si Tito Lucas? Ewan ko ba sa matandang yun? Kung hindi mo siguro vasectomy, ang matandang iyon baka 100 plus na kami mga anak niya. Isa si Bless sa mga doktor ng papa niya nang ipavasectomy ito ng legal na asawa. Intern pa lang noon si Blessy. So, kumusta? May love life ka na ba? Tanong nito sa inabot sa kanya isang bote ng beer na in-order nito para sa kanila. Meron naman kaso medyo mailap. Pangit na pangit kasi siya sa akin. Ngisi ni Zoe. Napaka-choosy naman ng lalaking yan. Napangitan sa'yo. Paano pa kaya ang tingin niya sa akin? Tumawa silang parehas. Ikaw, may love life ka na? Tanong naman niya. Naku, tulad mo ang problema ko. Hindi rin ata siya nagagandahan sa akin. Ang masakit pa, dati-dati naman lagi niya akong kinakamusta at tinatawagan. Ngayon, my God, kung hindi pa ako maunang tumawag, hindi na niya ako maaalala. Laging busy. Baka naman may iba ng girl. Well, hindi ko naman siya pwedeng pagbuwalan. Wala naman kaming relasyon. Diyos ko, Bless. Hindi na uso ngayon ang Maria Clara. Hindi na yun kilala ng batch natin. Sa panahon ngayon, babae na ang kumikilos. Ngisi ni Zoe. Ewan, bahala na. Sa ngayon, magkai-hunting muna tayo. Kulang na ako sa dilig. Wika naman ni Bless sa sabay hagik-hik. Sa dami ng bardagol na nakikita mo, hindi ka makapamili sa mga pasyente mo. Puro dispalinghado mga nahahawakan kong jutes at ducks, girl. Iba pa rin syempre yung normal na tumatayo tumitigas. Muli silang malakas na tumawa. Doktor si Blessy para sa mga male reproductive organ. Namatay kasi ang papa nito sa prostate cancer, ganun din ang lolo nito. Kaya nag-decide ito na mag-aral ng medicine after nilang mag-high school. Kaya urology ang kinuha nitong kurso. Lahat na yata ng klase ng Ari nakita na ng kaibigan niya kaya bukod tanging pinagpala ito sa lahat. Libre nitong nahahawakan lahat ng klase ng Zeiss. Pero kidding aside, nadiligan ka na ba? Tanong pa ni Zoe sabay tango naman ito. Napatili na nag-high five silang dalawa. Ikaw, virgin ka pa rin ba sa edad mo yan? Puro ka pa wax. Wala pa naman atang nakakatikim. Muntik na ako madiligan. Medyo nawindang lang talaga ako kaya nag-backout ako. Crab girl, aabot sa matres ko kung piniyagan ko siyang ituloy. Grabe yung itinawa ni Bless sa sinabi ko. Sana all, girl. Anong sana all? Sasabog ang bahay bata ako kapag ganun kalaki. Halos makitaan siya ni Bless sa kakatawa sa kanya. It's satay lang naman. Malaki yung sayo, malaki yung sa kanya. Magpapatayan ng mga lalaki makakita lang ng pinagpala ang pipay. At ikaw nag-iisang babaeng pinagpala sa lahat. Biro pa ni Blessy. Pero itaga mo ito sa bato. Kapag nakita kong future husband ko tonight, sumpa man, kahit mapilas hanggang anus ko ang pipay ko, game na. Itinaas pa ni Zoe ang bote ng alak na tinawanan naman ni Blessy. I like humor. You talk dirty. Nasaan na yung prim and proper na kaibigan ko noon na mukhang dean's terrorist sa college? Long way gone, Blessy. Mas masaya pala yung ganito. Happy-go-lucky. Chill-chill lang. Habang nag-uunahan ng mga kapatid ko na itumba ko. Sira ka talaga. Hindi pa rin ba sila tumitigil? Hindi pa. Pero tingin ko, maguhunos dili na sila ngayon. Wala na silang pang-upas sa guns. Medyo lasing at tipsy na sila ni Blessy. Habang nasa dance floor at nakikipagsayaw sa kung sino-sinong lalaki. Pero nang makaramdam na siya ng pambabastos sa kapareha, nagpaalam na siya. Nantangkain siyang pigilan na lalaki, tinuhod niya ito at bumagsak sa gitna ng dance floor.
Babalik na sana siya sa mesa nila ni Blessy nang matanaw niya ang kaibigan na buhat-buhat na ng isang lalaki palabas ng bar, habang mainit na naghahalikan ang dalawa. Tingnan mo nga naman, iniwan na ako mag-isa ng babaeng yun. Nakakuha lang ng kalaro iniwan na ako. Hinaplot ni Zoe ang kanyang bag at naglakad na din palabas. Kailangan niya makauwi bago pa siya tuluyang mahilo at talaban ng alak. Ramdam niyang unti-unti nang tumatalab sa kanya ang ininom nila ni Blessy. Hey, watch out! Tilin ng babae na nakabanggaan niya sa may entrance ng bar. Magsasorry sana siya pero napasimangot siya na makita kung sino ang ka-holding hands nito. Hoy ikaw, bakit kasama mong asawa ko? Sigaw ni Zoe, duro-duro pa ang babae. Halatang shock namang napabitaw ang babae bigla kay Liam. You didn't say that you're married. Wika ng babae. Hindi naman sumagot si Liam na masama ang tingin kay Zoe. Umuwi ka. No. Uuwi na tayo, Bab. Naghihintay na sa atin mga anak natin. Wika pa ni Zoe na tinabig ang babae sabay hila kay Liam palabas ng bar. Nasa lubong ang kilay dahil sa pagtawag nito sa kanya ng Beb na si Pipay lang ang gumagawa. At hindi niya gusto na bukod kay Pipay meron pa isang tatawag sa kanya ng ganoon. Suot pa ba yun ang matinong babae? Inis na tanong ni Liam habang naglalakad sila palabas ng bar. At bawat galaw ni Zoe, nakikita na niya ang underwear nitong kulay itim. Imbis na na-turn on siya, nabubwisit siya. Anong gusto mong isuot ko kapag pupunta ng night bar? Pajama? Sarcastic na sagot ni Zoe. Pilit niyang binabawi ang kamay dito na hila-hila palabas ng bar. Gusto mo bang ituloy natin yung ginawa natin before? Promise hindi na ako tatakas. Sayong-sayo na ako. Bulong ni Zoe nang bigla siya nitong itulak pasandal sa pader, malapit sa exit ng bar. Napalunok siya, lalo nang halikan siya ni Zoe. Amoy na amoy sa bibig nitong alak. How can I trust you? Tie me, and do me as much as you... Hindi na natapos na Zoe ang sasabihin pa nang mapusok na siyang hinalikan ni Liam. Hindi malaman ni Zoe kung papaano uungol. Gusto niyang hawakan si Liam pero hindi niya magawa. Liam really tied her in his bed using his necktie. Nasa penthouse sila nito ngayon. Dito siya dinala ni Liam para daw wala na siyang takas dahil ibinilin talaga nito sa guard na huwag siyang palalabasin kahit na anong mangyari hanggat walang go signal ng binata. Lalaspagin kita ngayon, Zoe Enriquez. Titiyakin kong hindi ka makakalakad bukas ng umaga. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. I know, but it doesn't mean I like you. You will like me soon. Umiling si Liam. Don't be too sure to yourself. Katawan mo lang habol ko. After na mapagsawaan kita ngayong gabi, I will never look for you again. Ani Liam, sabay siil ng halik sa labi ni Zoe. At anong tingin mo? Papayag ako na laspagin mo ang perlas na silangan ko. Pikot ang harapin mo sa akin, Beb. Bulong ni Zoe habang mainit na sinasalubong ang mga halik ni Liam. Umaga na nang tuluyan niyang tigilan sa Zoe. Tunay na nauubusan na siya ng lakas at ibinagsak na rin sa pagod ang katawan niya. Sa po ni Zoe, ang puso at ulo niya nang bumangon. Parang binibiak ang ulo niya. Ganon din ang gitnang bahagi ng katawan niya. Nang subukan niyang bumaba ng kama, agad din siyang bumagsak dahil sa sakit ng pipay niya. Pilit na inaalala ni Zoe ang nangyari kagabi. Kangaya, lulumpuhin ba niya ako? Bulalas na Zoe sa isip niya at pilit na dahan-dahan na tumayo pero hindi talaga niya kaya at para siyang aso na gumapang papunta sa CR. Napatayo si Liam sa kinaupuan. Gusto niyang umuwi ng penthouse niya pero nagdadalawang isip siya. Kita niya sa monitor ang paghihirap ni Zoe. Intensyon talaga niyang laspagin ito pero hindi naman niya intensyon na mahirapan ito ng ganito. Kanina pa siya nakabantay sa pagising ni Zoe. Nakatapos na siya ng meeting at nakapunta na siya ng Caloocan, tulog pa rin ito. 3 PM na nang magising ito. Balak na sana niya itong puntahan kanina kaso nagkukulili siya. Wala na siyang balak na makipagkita dito after last night. Gusto nito ang nangyari sa kanila. Pinagbigyan lang niya ito. Ngayon kung mabubuntis niya ito, walang problema sa kanya. Pananagutan niya ang bata pero bata lang. Huwag itong mangarap na pakakasalan niya ito dahil hindi mangyayari iyon. Madali sa isang tulad nito ang makahanap na isang lalaki na masihigit sa kanya. At malakas ang kutob niya na hindi ito papayag na magbuntis. Kilala si Zoe Enriquez sa business world at ang pagpapalit-palit dito ng lalaki. Kaya yun nangyari sa kanila. Isang magandang experience lang iyon para dito at ganun din sa kanya.
Junzel? Tawag niya sa secretary niya sa intercom. Yes, sir. Pumunta ka sa penthouse. Magdala ka ng doktor. Bakit po, sir? Basta, magdala ka ng doktor. Babae ang isama mong doktor. Ngayon na. At dumiretso ka na rin na uwi. 1 week ako mawawala. Kapag may naganap sa akin, sabihin mo hindi mo alam. Naiintindihan mo ba? Yes, sir. Puro ka na absent. 1 buwan lang ang leave na ibinigay sa'yo pero mukhang nawiwili ka naman ata. Bakit hindi mo pa ituloy? Galit na angel ni Joey kay Pipay na nasa harapan ng mesa niya sa loob ng opisina. Taytay, may hinahanting lang kasi akong demonyo pero hindi ko mahagilap. Pinagtataguan ako. Maktol pa ni Pipay. Halos 3 linggo na niyang hinahanap si Liam pero ang diablo, pinagtaguan na siya after siyang pagsawaan. Ginagali talaga siya nito ng husto. Pinacheck na niya kung lumabas ba ito ng bansa. Confirmed. Lumabas ito ng bansa pero a week later bumalik ito agad pero kumuha na siya na magbabantay dito pero talagang nalulusutan siya ng demonyong si Liam. Wala yata talaga itong pinagkaiba sa papa niya. After nitong magpasarap at lumpuhin siya ng halos 1 week, bigla na lang ito naglaho na parang bula. Kinilag pa siya dahil nagpadala pa ito ng doktor sa pant niya para i-check siya. Yun pala'y pagtataguan na siya nito after. Dumagdag pa sa init ng ulo niya nang magka-period siya last week. Akala pa naman niya'y mapipikot niya ito. Hindi pala. Nagpalaspag siya dito ng bongga, wala naman palang mabubuo. Hindi siya papayag na ganun-ganun na lang. Kung hindi niya ito makukuha, na siya sa Zoe. Sa pilitan niya itong kukunin bilang si Pipay. Tingnan lang niya kung makakatulog pa ito sa gabi. Tumigil ka na. Alam kong lalaki na naman yung pinagkakaabalahan mo ngayon. Kilala kita, Pipay, wag ako. Tay, si Liam lang naman ang nag-iisang buhay na lalaking hinahabol ko ng ganito. Kung pwede nga lang umupa ako ng riding in tandem, papatumba ko na eh. Kung hindi ko lang talaga mahal, naku. Inis na bulalas pa din ni Pipay na may pagpadyak pa. Hindi pa ba obvious na wala siyang gusto sa'yo at wala kang pag-asa sa kanya? Tingnan mo nga yung itsura mo. Tingin mo may lalaki magkakagusto sa'yo? Tay, nakita na ni Liam ang tunay na ako. Hindi nga lang niya alam na ako si Pipay pero walang effect. Pinagtaguan pa rin niya ako. Ibig sabihin lang wala kang dating sa kanya kaya tigilan mo na. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa isang lalaki na ayaw naman sa'yo. Napakarami lalaki na magkakagusto sa'yo. Matuto ka lang lumingon. Basta, si Liam ang gusto ko. Hindi ko na kailangan tumingin sa iba dahil si Liam ang pakakasalan ko. Whatever happens. Tagaan niyo yan sa bato, Tay. Sabay pa silang napalingon nang may kumatok sa pintuan. Si Sancho na may dalang tray folder na pumasok. Inihampas pa nito sa ulo niya isang folder. Lakas ng bibig mo. Rinig sa labas ang boses mo. Sita ni Sancho. Umirap lang si Pipay dito. Napailing naman si Sancho sabay tingin kay Taytay Joey na nagkibit balikat na lang. Natigilan si Liam sa pagsubo ng dinner niya nang may maamoy na pamilyar na pabango. Huyo. Tanong ng babaeng kumakain sa katapat ni Liam. Parang spring naman na napalingon si Liam sa likuran. Ewan ba niya pero kinabahan talaga siya na makita si Pipay sa likuran niya. Naka-uniform pa ito ng rescuer. Nang humila ng isang bakanteng upuan at naupo sa katabi niya. Do you know her, Liam? What the hell are you doing here? Mariin na bulong ni Liam na kulang na lang isubsob ang mukha sa plato. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa loob ng fine dining restaurant. Wala. Masama bang kumustahin ng brother-in-law ko? Ani Pipay. Brother-in-law? Usal na ulit ng babae na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Inagaw naman ni Pipay ang tinidor ni Liam at tumusok ng steak na kinakain nito. Ask him. Turo niya kay Liam gamit ang hawak na tinidor. Liam, is that true? Alam ba ni Tita Stacy that you're already married? Look, Angel, it's not true. This woman is crazy and she's pregnant. Nabitawan ni Liam ang steak, knife na hawak at napalingon kay Pipay. Biglang napatayo ang babae at sinabuyan ng tubig sa mukha si Liam. Saka ito nagmamadaling lumabas. Gising ka na ba? Ngisi ni Pipay saka tumayo at lumabas na rin. Pipay! Sigaw na tawag ni Liam pero hindi pinansin ni Pipay. Mabilis siyang tumawid bago pa siya abutan ng red light sa stoplight. Nagtaas pa siya ng middle finger niya habang tumatakbo sa pagtawid. Sakto namang naka-red light na kaya hindi na nakaabot si Liam. Out of reflex, isang batang may edad na 6 na taon ang nakabitaw sa ina na
Nagpapasok naman ang mga gamit sa kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada nang biglang tumakbo ang bata. Malakas na sumisigaw na daddy. Nanlaki ang mga mata niya na makitang tatawid ang bata sa gitna ng highway. Dahil may pagka-superhero siya, bigla na lang siyang tumakbo kasabay ng sigaw ng ina ng bata. Nasa gitna na ang bata nang mahagip niya ang bata at mahigpit na niyakap. Saka hinintay na lang ang malakas na pagbangga ng sasakyan sa katawan niya. Rinig na rinig niya ang malakas na busina at sagitsit ng preno sa likuran niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya nang tumingin at mapansin ang isang bulto na may kalahating metro ang layo sa kanya. Habang nakadipa ito. Nika anak, ano ba naman? Haguluhol na iyak ng mama ng bata kasunod ang pagtakbo ng ama ng batang babae na binuhat ang anak. Hindi magkanda tutol sa pagpapasalamat sa kanila ni Liam ang mag-asawa nang nasa gilid na sila ng kalsada. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Sobrang salamat po. Hindi ka lang maganda, napakabuti mo pa, miss. Ngumisi naman si Pipay na tinapik na lang sa balikat ang mag-asawa na nagpaalam na makaalis na ang mga ito. Binalingan ni Pipay si Liam na biglang umiwas ng tingin sa kanya. Nakaabang na ulit ito sa green light ng pedestrian. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Pipay habang magkatabi sila sa gilid ng kalsada. Walang espesyal na dahilan. Baka naman may gusto ka na sa akin, pakipot ka lang. Tudyong pa ni Pipay na sinundot si Liam sa tagiliran na masama siyang tiningnan. Wala bang salamin sa bahay niyo? Wala eh. Sa bahay mo ba meron? Punta ako sa penthouse mo. Inutusan ka ba ng kapatid mo na guluhin ako? Bakit mo iniharang ang sarili mo para iligtas ako kung wala kang gusto sa akin? Sabihin mo sa kapatid mo, pananagutan ko ang bata pero hindi siya. Ang lakas ang kutob ko na may gusto ka sa akin. Marahas na napabugan ng hangin si Liam. Bakit nga siya tumatakbo sa gitna ng kalsada para dito? Baliw na yata talaga siya. Nilingon niya si Pipay. Magsasalita na sana siya ng matigilan. Ngayon na lang ulit niya ito natitigan after nung malunod ito. Mas lalo na itong naging kamukha si Zoe. Maliban na lang sa nunal, kilay na makapala at sa contact lens nitong gamit. Bumilis ang tibok ng puso ni Liam nang mapatingin siya sa labi nito. Hindi niya alam but he had this urge, feeling na mahalikan ito at matikmang muli ang malambot nitong labi. Kung gusto mo kong halikan, feel free. Kesa titigan mo lang ang labi ko. Ngisi ni Pipay. Bigla parang natauhan si Liam sabay ngiwi at napailing. Mabilis siyang tumawid ng pedestrian. Agad namang sumunod si Pipay sa kanya. Kanina siya ang naghahabol dito. Ngayon ito naman naghahabol. Pakisabi sa kapatid mo wala akong balak na panagutan siya. Kung buntis siya at ako ang ama, pananagutan ko ang bata. Pero siya hindi. Ano yun? Pagkatapos mong magpasarap? Thank you lang? Ganun na lang yun? Ganun na lang ngayon ang lakaran ng sex? What we did, parehas namin ginusto. Siya ang una nag-insist. Pinatulan ko lang siya, kaya wag siya maghahabol sa akin dahil wala akong balak na pakasalan siya o kahit na sinong babae. Ani Liam na dadiretso na sana ng lakad pabalik sa parking ng restaurant kung saan nakaparada ang kotse nito. Napalingon naman si Liam nang mapansin na hindi sumunod si Pipay. Paglingon niya, nakita lang niya itong nakatayo at nakatingin sa kanya. What? Inis na sigaw niya rito. Bakit gusto kita? Tanong ni Pipay. Kumunot ang noo ni Liam. Why do you ask me? I'm not asking you to like me. I don't want to. Then stop. I don't give a damn. Inis na wika ni Liam na binuksan ang pinto ng kotse at pumasok na. Paglingon niya, wala na si Pipay sa pwesto nito kanina. Inis namang napahampas ng manibela si Liam saka binuhay ang makina ng kotse, saka pinasibat ang sasakyan. Nadaanan pa niya ang dalaga na naglalakad sa gilid ng kalsada. Gusto niya itong tigilan pero pinigilan niya ang sarili. Mas mabuti ng ganito. The more na hinahayaan niya lumapit sa kanya si Pipay, nagkakaroon ng chance na posibleng guluhin siya ni Zoe. Nararamdaman niya gagamitin ito si Pipay sa kanya. Panay ang nguya ni Pipay ng chewing gum habang nakatingala. Heto na naman po sila, nakaabang sa isang baliw na lalaki na gustong mag-suicide. At hindi niya alam kung bakit favorite spot ng mga suicider ang ginagawang building ni Liam. This time, construction worker ang may balak na tumalon. Dahil umano, sumama sa ibang lalaki ang asawa nito at iniwan ang 5 anak ng mga ito. Hoy, ano? Bakit nandyan ka lang? Sita ni Sancho na sinasanyas na umakyat na siya. Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin mahulog? Hindi naman mamamatay yan. 4th floor lang naman. May balo naman. Reklamo ni Pipay na tumingala muli.
What's the situation? Bungad ng bagong dating. Napalingon si Pipay nang lumapit si Liam kay Sancho na parehas na tumingala. Bakit bang hilig ng mga tauhan mo mag-suicide? Ani Sancho. Is it my fault that they are stupid fall in love? Ani Liam sabay tingin kay Pipay na nakaupo sa tambak na buhangin. 1 week na ulit ang lumipas. Wala na siyang nabalitaan kay Zoe at kahit dito kay Pipay. Mukhang sa wakas na tauhan na ito. Kung buntis man talagang kapatid nito, ready naman siya any moment. Bumuga ng hangin si Pipay saka tumayo at pinagpagampantalo nitong kinapitan ng buhangin. Abangan niyo. Ihahagas ko siya na makaalis na tayo. Pipay! Asik ni Sancho. Bakit ba? Kapag namatay, pakulong niyo ako. Tamad na sagot ni Pipay saka naglakad ng papasok. Is she joking, right? Kunot noon na tanong ni Liam na napasunod ng tingin kay Pipay na parang tamad na tamad talagang magtrabaho. Be ready. Bakit na dyan ang pasaway? Radyo ni Sancho sa mga kasamahan na nasa taas. Hahayaan mo lang na gawin niya ang balak niya. Paano kung mapasama ang... Bago pa man matapos na Liam ang sasabihin, napaawang na ang bibig ni Liam na makitang mula sa 4th floor, nalaglag ang dalawa. Sa balo na parang baliwala lang kay Pipay, na agad din tumayo. Pinagtulungan naman ng ibang team na i-check ang construction worker. Tapos na. So, pwede na ba akong umuwi? Tanong ni Pipay na kinuha pa ang kamay ni Sancho at iniluwado ng chewing gum na kanina pa niyang inunguya. Maglagay ka ng security sa mga under construction mong company nang hindi ginagawang suicide place. Nakakaabala. Pipay, saway ni Sancho. Ano bang problema mo? Inis na tanong ni Liam nang sundan siya nito hanggang sa sasakyan. Mula naman sa likod ng sakyan, kinuha ni Pipay ang isang bag at kumuha ng t-shirt. Saka walang sabi-sabi na hinubad niya ang jacket, uniform, dahil sobrang banas talaga. Damn it, Pipay! Bulalas ni Liam na tatalikod sana pero napigil nang mapansin ang malalaking pasa sa kaliwang dibdib ni Pipay. Naka-sports bra lang ang dalaga ng hilahin niya ito na bahagya pang napangawi dahil sa pagkakahila niya rito. Ano ba? Angil nito na nakasimangot na sinapo ang balikat saka sinuot ang kulay itim at orange na t-shirt na may tatak din na rescuer. Mula sa kaliwang dibdib hanggang sa likod nito ang pasa. At sa sobrang laki noon natitiyak ni Liam na masakit iyon, lalo pat babae ito. Where the hell did you get that? Hindi pa ba obvious? I'm a rescuer. But that doesn't mean na lagi mo nalang ibubuhay sa buhay mo para sa ibang tao. Alam ko ang ginagawa ko, Mr. Lansford. Stay out of it. Civilian ka lang. Wala pang namamatay na tao dahil sa akin kaya manahimik ka na lang. Muling inayos ni Pipay ang bag at sinarado ang likuran ng sakyan. Saka nagtungo sa unahang bahagi ng sakyan bago pumasok sa shotgun seat na hindi na pinansin si Liam na nasa labas lang. Wala kang namamatay na tao ng dahil sa'yo pero posibleng ikaw mamatay sa ginagawa mo. Tingin mo, tama yung lagi kang tatalon sa building, sa bangin at sa dagat just to rescue someone no... Dagat? Paano mo nalaman ang nangyari sa akin sa dagat? Hindi ako na-inform that miyabro ka pala ng Marites ng Pilipinas. I'm just stating fact na ibinubuwis mo ang buhay mo para sa ibang tao. Paano kung maminsanan ka, ha? Paano kung mamatay ka? Nakita mo ba kung paano umiyak ang mga katim mo dahil sa'yo? Lalong kumunot ang noo ni Zoe sa kainis na bumaba ng sakyan. Sakto naman na dumating si Alex na nag-aayos ng harness dito. Sira ulo ko talaga, Pipay. Kahit kailan, yung mga stunt mo, hindi gawain ng matinong tao. Susulpot-sulpot ka talaga ng bigla-bigla tas ihuhulog mo yung suicider. Patay ka talaga kay Tatay Joey. Wika ni Alex sabay tapik sa balikat ni Liam. Pinigilan naman ni Pipay ang paglampas ng kaibigan. Mahal mo ba ako? Diretsong tanong ni Pipay. Salubong ang kilay ni Alex na napatingin kay Liam bago kay Pipay. Siya ang hawak nito pero kay Liam nakatingin. Sino ba tinatanong mo? Ako o si Tisoy? Natural, ikaw ang tatanungin ko. Bakit ko tatanungin ang kurimaw na yan kung alam ko naman ang sagot? Inis na tura ni Pipay sabay bitaw rito. Naman, natural. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Dahil ikaw ang muse namin eh. Pakindat na sagot ni Alex. Iiyakan niyo ba ako kapag namatay ako? Hala ka, may sabi ka na naman ba? Sumagot ka na lang. Natural. Yun nangyari sa'yo ng isang araw pakiramdam namin, huminto talaga yung mundo namin nang matabunan ka ng mga kukulumber na iyon. Lalo na si Sancho. Naku, kung makikita mo lang. Imagine, paano kung mamatay ka? Mababawasan ng pangit sa mundo. Nakakalungkot yun. Napangawi si Alex nang sikmuraan niya ito. Tatanong-tanong tas mananakit. Bahala nga kayong dalawa diyang mag-usap.
Muling binalingan ni Pipay si Liam. Point granted. Hindi ako mamamatay basta-basta. Mga kapatid ko nga, hindi ako mapatay-patay. Tingin mo, hayaan ko na lang mamatay ng basta na lang? Anong ibig mo sabihin? Pinapapatay ka ng mga kapatid mo? Ngumisi si Pipay sa kaumiling. It's my personal business. And you're not related to me para makapagmarites ka sa akin regarding with my personal matters. Papasok na sana ulit siya sa sasakyan nang pigilan siya ni Liam. Si Zoe, isa din ba siya sa mga kapatid na sinasabi mo na gusto kong mamatay? Pumiksi si Pipay. Bakit bang init ang dugo mo kay Zoe? Una, ginawa mo siyang scammer. Pangalawa, ginawa mong parausan. Halos 1 linggo siyang hindi nakalakad. Tas kung ano pa sinabi mo na bata lang ang pananagutan mo. Tao ka pa ba talaga? Tas ngayon, iniisip mo pa na isa siyang masamang tao? Hindi siya masamang tao, for your information. Oo, may mga ugali siya na mahirap intindihin pero kung makikilala mo siya, she's just an ordinary woman also fighting for her rights. Muling sumakay si Pipay sa sasakyan. And don't worry, you will never see her again. Nag-usap na kami na hindi na siya maghahabulo sa'yo. Nasa China siya ngayon to get an abortion. What? Bulalas na Liam. Imbes na pansinin pa si Liam, isinarado na ni Pipay ang windows at ipinikit ang mga mata. Hindi na pinansin ang mga katuok at tawag ni Liam.